Oo, alam kong natatakam ka. For today's video ay gagawa tayo ng macaroni cheese. Matagal ko na nga itong gustong lutuin at ngayon ay meron na tayong pagkakataon. Kailangan natin ng cheese powder at gagamit din tayo ng magnolia cheese. At kahit anong brand ay pwedeng yan. Siyempre hindi mawawala ang macaroni. At gagamit din tayo ng evap, kahit anong brand pwede. Bali inuna ko na nga ang paghihiwa ng cheese. Dahil wala kaming kadkaran, hiniwa-hiwa ko na lang ng maliliit na parang ganito. Manipis dapat ang paghiwa para mabilis matunaw kapag hinalo-halo na natin dito sa ating macaroni cheese. Mamaya at makikita nyo kung anong ibig kong sabihin. Dahil hindi pa nga kumakontento dyan ay hiniwa-hiwa ko pa ulit. Ipa-fast forward ko na nga para mabilis. Bali ganito na ang magiging itsura niya. Sa kawali nga ako magsasalang dahil konti lang naman ang lulutuin ko. Kumbaga ito ay first trial pa lang. Isinalin ko na nga dyan yung evap milk at pwede din naman fresh milk kung marami-rami ang inyong lulutuin. Medyo maulan nga pero tuloy pa rin for today's video. Hintayin nga lang natin na kumulo itong evaporada milk. At kapag kumukulo na ng ganyan, ay susunod naman ay ilalagay na natin itong macaroni. Tinansya ko nga lang din yung dami ng macaroni dahil ito itira lang namin nung nagluto ako ng sopas. At pagkatapos nating ilagay dyan ay kailangan nating halu-haluin to at bantayan. Sa pagluluto nito ay medyo matagal kaya kailangan mo ng mahabang pasensya. At syempre kailangan medium heat lang ang ating apoy para hindi agad-agad maiga o madra yung ating evaporada milk. Kung sa tingin mo nga ay hilaw-hilaw pa ang macaroni, kulang pa sa gatas ay pwede mo namang ulit lagyan pa ng gatas or fresh milk o di kaya lagyan mo ng pakonte-konte ng tubig. Para malaman natin kung luto na yung macaroni, kumuha lang tayo ng isa at putulin. Parang ganito. Tinikman ko nga kung malapit na siyang maluto. Konting kembot na lang at malapit na tayo sa exciting part. Nung nalaman ko na malapit na siyang maluto ay sinalin ko na nga agad-agad tong cheese. Nating haluin to ng maigi hanggang sa matunaw yung cheese at hindi na natin siya makita, ganon. Wow! At kapag natunaw na nga yung cheese, ang susunod naman natin is yung cheese powder. Itong cheese powder ay hindi naman siya maalat-alat. Ito rin ang magsisilbing kulay sa ating macaroni cheese. Kahit anong brand ng cheese na ilagay mo ay pwede rin. Una nga ay patansya-tansya lang ang paglalagay ko para makuha ko yung consistency na gusto ko. Halu-haluin lang natin ng maigi para hindi mamuo yung cheese. At sa part na yan ay kailangan mahinang-mahina lang yung apoy para hindi masunog ang ating macaroni. At pagkatapos ng cheese powder ay maglalagay tayo ng iodized salt. Nagkamali pa nga ako dyan ng very light. Dapat kayo na ko pa nilagay. Sumunod naman ay nilagyan ko ng pamintang pino. Dapat pala'y kanina ko pa nilagay nung hindi na masyadong sticky pero kering-keri pa. Paano masabi? Haluing maigi. O diba, napakadali lang lutuin mga mare at pare. Sa simpleng lutuin ay meron na tayong pang merienda for today's video. O baka may gusto rin kayo dyang ipapaluto sa akin, mag-comment nga kayo dyan. Anyway, napakasaya nga ng aking puso sapagkat nakuha ko rin sa wakas yung consistent na gustong gusto ko. Anyways mga kumare at kumpare, may kanya-kanya tayong diskarte ng pagluluto. Gusto ko lang naman ibahagi sa inyo ang pagluluto ko ng macaroni cheese. O ano pang hinihintay natin? Tara tikman na natin kung maganda ba ang kinalabasan. Narinig nyo ba yun? Masarap daw, sabi ni Mister. Kung nagustuhan mo tong video ay mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. I-click ang notification bell para ma-notify ka sa ating susunod pang video. Please like and share!